Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon po mga ka-seniors sa mga ating tagapakinig at saka tagapanood. Magandang hapon din, Sir Oscar. Magandang hapon din, RC. Nung nakaraang episode natin, pinag-usapan natin ang mga Filipino values at ang mga nagbabagong pagpapahalaga sa ating bayan. Ngayong hapon, continuation ng ating discussion tungkol sa pagpapahalagang Pilipino, pero sa konteksto ng ating nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya ang ating episode 31 ay tungkol sa nalalapit na trillion peso march kasabay ng pagdiriwang natin ng Andres Bonifacio Day, November 30 sa Linggo. At nataon din na unang linggo ng Adbiento, malapit na sa mga Katoliko, ito ang unang linggo ng panibagong liturgical year. Kaya mga kapatid, ano lang kayo, magbantay at saka magstay hanggang sa dulo at marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan sa ating bayan. Nandito ang ating dalawang kasama, mga taga-iba-ibang grupo kami ng mga senior citizens na siguro kasi Sir Oscar at RC, mga mga 70s, kaya pang ilang pagsama na sa mga marcha para sa pagbabago ng ating lipunan. In-encourage natin yung ating mga viewers na i-like, i-follow yung COSE Facebook page para masubaybayan nyo yung aming mga diskusyon. Okay, so magpakilala siguro ulit ang ating mga kasama at bumati. Magandang hapon po sa ating lahat. At isa naman pong karangalan na ako'y maging bahagi ng ating malawak na programa ng COSE na Time for Information and Public Service. Isa pong karangalan na muli akong maimbita at maging kabahagi ng isang programang katulad nito na nauukol o ang mga paksa ay may kinalaman sa ating mga nakatatanda. Good afternoon, Kauni and Senyong. Marami pong salamat. Magandang hapon sa inyong dalawa dyan. Magandang hapon po, si RC Garcia po ng Seniors para sa Bayan, kasama ng mga iba pang organisasyon na nagsusumikap magtayo ng National Movement for Older Persons. Magandang hapon po sa lahat. Sana ay sumubaybay kayo sa 1.5 oras. Ilan ba? Dalawa. 1 kalahati. Tama, 1 kalahati. 1.5 oras ng programang ito. Sige, so welcome sa ating lahat. Umpisahan na natin ang ating diskusyon tungkol sa trillion peso march. Pero siguro bago natin pag-usapan yung trillion peso march, siguro yung mga latest development na narinig natin ngayon
Siguro yun muna, no? Tapos kasi ang dami-daming kaganapan katatapos ng dalawang matinding bagyo at saka lindol sa Cebu. At ngayon, meron pang yung letter V na bagyo na dumadaan pa rin sa ibang bahagi ng ating bansa at nagkaroon din ng 5 magnitude na lindol, no? So, maraming pagyanig at anong tawag to, paghampas sa ating bayan. So, ano ba yung sitwasyon natin? Lalo na ngayon, ang development na balita niyong narinig, yung recent. Kanina parang may nakita ako na yung taga Department of Finance, yung bago nating appoint sa Department of Finance at saka sa BIR ay nagsalita sila. Iniihinto muna nila yung pag-issue ng mga LOA or yung mga yung mga pagbabayad ng mga tax, no, pag-i-issue ng mga babayaran sa tax. Kayo naman, ano ba yung inyong mga nakita na bagong mga development ngayong araw or siguro kahapon at ngayon? Marami Yung ako. Okay, Sige, Sir Karsi, Oscar. sige. Karsi, go ahead. yung mahalaga ay merong mga mahigit 10 na mga opisyalis ng DPWH na nakakulong na, 10 ba? Hindi ba 7? pero mga mabababang ano yan, no? Ranggo. Posisyon. Mm. Ang pinakamahalaga para sa akin na nangyari nitong nagdaang linggo ay yung patapos na Good. budget hearing sa Senate. Mm. Medyo Excuse me. may mga magaganda rong balita. Mamaya isa-isahin natin. Pero katulad nung sa Congress na pinasa nila, yung GAB, ay meron pa ring problema, no? So kailangan bantayan natin 'yan. Pero para sa akin mahalaga 'yun na pangyayari ngayon, no? Kung susuriin natin yung budget na pumasa sa Senate, siyempre hindi pa tayo sigurado kung 'yan talaga yung magiging GAA natin kasi pagsasamahin pa yun sa Congress at medyo marami-raming pagkakaiba. Siguro para sa akin yun yung pinakamahalagang pangyayari. Mm. Sige, Yes. salamat. Sir Oscar, ikaw naman. Yes. Na sa isang banda, sa isang ika nga pananaw nating mga senior, ay nakikita ko ang partisipasyon. Dumadami ang nagpa-participate ngayon, hindi lamang sa mga senior, lahat ng sektor na parang napupukaw ang damdamin ng ating mga namumuno. Kaya nga ang magandang nangyayari ay parang nag-iingat sila, although sabi nga ni Kaarse ay bantayan natin. Baka ito ay tayo ay maging kampante at sa banda-bandar yan ay ganun pa rin ang mangyari. Kapagkat nung mga nagdaang panahon ay nauungkat man ang katiwalian pero nalilimutan ka agad. Samantalang kung tayo, katulad nga nakita ko yung pini ka-RC, pampukaw yan at the same time, yung mga binubuo na mga programa o yung pagkilos ng mga senior citizen ay samahan natin. Ako, kung ako'y naandyan lang sa Metro Manila, talagang kasama niyo ako. Kaso medyo mahirap ang biyahe namin dito. But anyway, maganda ang mga developments. Katulad ng sabi ni Karse, bantayan natin. Opo. Actually, siguro yun yung yun yung tawag dito, yun yung kumbaga napaka worst siguro pag tinignan natin, napaka worst na pandarambong ang nangyayari sa ating bayan. Pero
napakataas din ng level ng pagkakaalam ng mga tao dahil social media, mainstream media, ay yung mga podcast, halos yan ang tinatalakay ng mga ano no, ng mga iba't ibang tao. Kaninang umaga lang yung aming tagawalis sa street, kinumusta ko siya, no? So, ah, imagine nyo, sabi niya 395 ang bayad, no, sa street sweeper. Tapos yun nga, napakalalaking pera tong pinag-uusapan natin, bilyones at trilyones na nga halos yung mga tao na nandyan at gumagawa sa araw-araw natin hindi pa sumasahod ng minimum wage. Ayan po. So siguro ano ba tingin nyo, dahil i-connect natin sa nakaraan nating topic. Bakit kaya tayo humantong, no? Itong ating i-connect lang natin sa pagpapahalagang Pilipino. Bakit kaya humantong sa ganito kalala, napakalalang pankukurakot at pandarambong na nga yung term na ginagamit ng ibang mga ano natin mga media personnel, no? Parang napaka-worse na ito, pandarambong. Kasi nga hindi na lang hindi simpleng kurakot na simpleng pangungupit kumbaga sa atin sa mga bata, nangungupit. Ito hindi nangungupit, mas malaki pa yung kinuha kaysa dun sa kinuhanan, no? Grabe. Yan So nga, ano sa tingin nyo yung pagpapahalaga na nawala o nasira sa pagiging leader sa ating bayan? Siguro yun yung yung pagpapahalaga ng mga leader. I-connect natin sa nagdaan nating paksa. Naalala ko lang, no, Sir Oscar, RC, sa tuwing Lunes ng umaga, ang mga kawani ng pamahalaan, maliban sa pagkanta ng pambansang awit, merong panunumpa ng mga kawani ng pamahalaan. No? 20 years po ako nagtrabaho sa pamahalaan at naalala ko, ayaw na ayaw ko noong magtrabaho sa gobyerno kasi sabi ko, ayaw ko may palakasan, mayroong mga lagayan. So, ibig sabihin, 20 years ago, bago ako nakapasok sa gobyerno, or more than 26 years ago, ay ayaw ko nang pumasok dahil meron nang sistemang hindi maganda. Naalala ko, ang aking ama ay 27 years na tubero sa Nawasa nung araw. Salary grade 4 ang tatay ko. Sila yung naghuhukay, di pa uso ang mga kontraktor, no? Hindi pa uso yung subcon na naghuhukay sa kalsada. Yung tatay ko naghuhukay sa kalsada nung Nawasa pa siya. Sabi ng ama ko, anak, paano titino? Gusto niya magtrabaho ako sa gobyerno nung nakatapos akong kolehiyo. Sabi niya, anak, paano titino ang gobyerno kung ang matitino hindi papasok sa gobyerno? Yan ang challenge ng aking tatay. At hindi ko man po sinadya, nadala ako ng pagkakataon na napasok ako sa gobyerno. At yun nga, sinasabi ko sa inyo, tuwing Lunes ng umaga, may panunumpa. At isa sa panunumpa ay, ako ay papasok sa takdang oras at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Hindi ako tatanggap o magbibigay ng suhol. No? Yan, tuwing Lunes, nakaganyan, nakataas ang kamay, no? May panunumpa ng mga kawani ng pamahalaan. Kaya, sa akin, ako seryoso kung, syempre, isinasa loob, no? Yung aking sinusumpa. Sinasabuhay. Bakit kaya ganyan ang nangyari sa ating pamahalaan? Sobra. No. Ano sa tingin nyo, Sir Oscar? Nagtrabaho ka ba sa pamahalaan, Sir Oscar? Ang unang trabaho ko sa pamahalaan ay casual na naglilinis din ng kalsada nung pagbakasyon kami sa pag-aaral. Yun, parang summer job lang. Then, Apo. yun, sa private na ako. Tapos,
ang pasok ako sa Opo. gobyerno Mm. etong last year na bilang OSCA head. At yun nga, Mm. ah, sa maiksing panahon na ako'y naging OSCA head, ay napansin ko nga yung sinasabi mo, yung panunumpa. Opo. Pero lumalabas nga na parang pakitang tao lang, hindi isinasabuhay. Palibhasa ako ay hindi sanay sa trabahong gobyerno, ay hindi ko nagugustuhan. Bagamat yun ang flow. Yung sabi mo, bakit ba ito ay nagpapatuloy o hanggang ngayon simula 20 years ago nung ikay magtrabaho or before pa. Ngayon, ang sa aking opinion dyan, dahil hinahayaan natin tayo, yung sabi mo na kung hindi magtatrabaho yung matitino, ay hindi mababago. Opo. Ngayon, doon sa parting yon, hindi natin makuha ng tayo nadadala ng agos o karamihan ng majority. Opo. Pero hindi tayo na kontra. Unang-una, dahil kilala natin, lalo particular sa local, mga kakilala. Pangalawa, Sa ayaw komunidad. na ayaw nating maabala o Opo. na ika nga ay ma-involve pa dahil wala tayong oras. Pero ako bilang isang mamamayan, nagawa ko yon na sa aking pamamaraan, sa aking naging naging karanasan bilang isang barangay captain. Naging barangay captain ako, pero dahil sa yung mga gusto kong isulong na mga advokasya ay hindi ko magagawa kung wala ako sa posisyon. At ako'y Mm. natutuwa at ipinagmamalaki ko na sa nang mabigyan ako ng legal personality na patunayan ko na pwede pala. Opo. Pwede. Kaya nga, unang-una, sabi ko, doon sa mga marami kaming during that time ay malaki ring amount ang involved sa mga kontrata na milyones din. At ako'y makakatingin sa mga direkta sa mata ng mga kontratista ni isang pera, hindi ako humingi, hindi ako binigyan. So Sige po. napatunayan ko ron, pwede Opo. pala. Pero, Pwede pala. pero Sir Oscar, sinasabi mo nga, pwede pala. So, ibig sabihin, parang nakukuha ko sa kinukwento mo na merong ganun. Pero kailangan mong maging, anong tawag dito, maging, ano ka, hindi ka go with the flow. Yes. Umaano ka, lumalaban ka sa agos, 'di ba? Kumbaga sa ilog, counter ka dun sa ano, sa daloy, 'di po ba? At medyo mahirap 'yon. At sabi mo nga, dapat hindi tayo magpabaya, hindi tayo anong tawag dito, hindi tayo hayaan lang, sayang oras, busy ako. Hindi pwedeng ganon, kailangan magbantay tayo, sabi mo. So, Oo. ano naman ang masasabi mo, RC? Hindi, magandang pag-usapan siguro din yan yung binuksan nyo na ano ba yung mga values na ang nabuhay sa public service natin at bakit nahayaan ito, no? Siyempre kayo mas may alam dyan. Pero malaking bagay yan, no? Ang napapansin ko lang ay ang problema ko kahit yung mga union, hindi ko naririnig nagsasalita. Ang mga union ngayon sa public sector, hindi ko narinig na nagsalita tungkol sa corruption. Hindi sila kumikilos laban sa corruption sa kanilang mga opisina. Kaya yun siguro yung medyo nakakagulat doon, di ba? Na dapat sila yung nagbabantay. Pero hindi mo naririnig. Ang pangunahing nangyayari ay hingi lang ng hingi.
ng ano, kaya tuloy sa panghihingi nila, siyempre siguro Tahimik na. nababawasan yung tapang nila na maging Ah, critical doon sa at saka, kanilang mga officers, di ba? saka Kasi hindi sila nanghingi. oh, may utang na loob. Opo, yan yung Ayan, mga magandang ah, values, no? Oo, lalo pa kung halimbawa, yun nga yung sinabi ko kanina, may palakasan at marami nagiging biktima, no? Minsan yung mga umaalis na lang kasi naging biktima ng unfairness. Ah, in 20 years, ako in 20 years isang beses na promote, no? Kasi may mga iba-ibang factors na pumapasok, no? Meron talagang kakilala ni congressman, o ganito, pasok ni ganito. So, hindi yan naiiwasan, no? Mga ganyang sistema. So, kaya tingin ko, kahit yung sinasabi ni RC na pati ang mga union, syempre, yung politics din sa loob ng opisina, napapaano rin sila, no? Yung sabi ko nga kay Sir Oscar na counterflow ka kasi kapag nilalabanan mo yung mga ano, kumbaga you need more energy to counter, no? Kung mga ano yung mga problema sa opisina. pero Anyway, kung ang sinasabi ay kailangan maging counter, ang ibig sabihin mismo, yung opisina mismo, baligtad ang ginagawa, di ba? Yung baliwas, halimbawa, yung palakasan baliwas. system, naka-institutionalize siya. Oh, 'Di ba? Hindi kaya nga pa kumbaga parang kailangan pagka pumasok ko sa gobyerno, kailangan matatag ka sa prinsipyo mo kasi halos karamihan ng kasama mo hindi ganoon at inihingi ang hamon nga sa iyo talagang panindigan. hahamunin ka talaga na maging manindigan ka. Ang problema, ikaw ang magiging kawawa at yung mga iba pang sasabihin, wala kang pakisama. 'Di Yan, ba? oh, Kaya tama ka. yung sistema talaga ay may sistema sa loob ng ating public sector. Ngayon, public service. Ngayon, ang tanong natin diyan, bakit papaano nagawa ng mga halimbawa ng mga most probably Nangunguna. yung mga Scandinavian countries na yung public service nila talagang ituring na malinis na paglilingkod sa sabayan at hindi pagkakataon para magkaroon ng posisyon at madagdagan yung yaman nila, di ba? Yun yung pinakamahirap kasi pag tinignan natin sa ASEAN, sa mga bansa na kalapit natin kasama yung sa atin, hindi ano hindi ganun. Di ba? Talagang maliwanag. Pagpapasok ka sa gobyerno, magpapayaman ka niyan. Di ba? Pagka tatakbo ka sa eleksyon, may ibang layunin ito. Yun yung nangyayari sa atin. At anong talagang, saan ba nanggaling yan? Sa Kastila ba? Sa ating kultura? Sa Kristyanismo ba? Kaya nga 'di ba laging ang banat sa atin, kaisa-isa tayong Kristiyanong bansa sa Asia, pero tayo ang pinakakurap. Nasaan na yung Kristyanismo? Nasaan na yung pananampalataya na kung ano-anong pinagtuturo natin sa mga tao? Bakit hindi tumatalab? Ika nga. Tumatagos. Yan. Hindi, kaya nga, malaki yung papel ng tulad nung binanggit ni Sir Ronnie nung nakaraan, di ba? English nga lang niya sinabi, pero sa maiksing salita, ang values o yung mga pagpapahalaga ay hindi naituturo, kundi kinukuha ng mga tao, pinupulot ng mga tao at saka ine-embrace nila. So, ibig sabihin, kung masyadong malakas, no, yung hila ng mapangit na mga pagpapahalaga ng mga ano, ng mga values, mas malamang sa alamang na ang mga tao yun ang i-embrace kasi yun na nga ang nakakagisnan, nakakalakaran, no? Yung kalakaran siya. Kakasanayan. Opo, opo. At saka katulad niyan, yung sabi ko nga, no, lagayan, sabi mo, dala ng Kastila, hindi na Ngayon, talagang na ano na natin na ipopropagate pa natin na uulit-ulit Pagka nag-ano ka, kahit na stop, tatawid ka, o di ba? O kaya nagtatapon ng mga upos ng sigarilyo sa kalsada o balat ng candy. Minsan sa sasakyan, makikita mo may nagtatapon ng balat ng candy sa bintana.
kumbaga maliliit na bagay pero yung wala sa malay ang tamang asal, no? Ah, hindi pa nga ito prinsipyong malalim yung pinag-uusapan, pero yung ways, no? Yung mga ways, yung mga ano natin, mga gawi natin ay nagpapakita na hindi ayos na ano, hindi maayos na pagpapahalaga. So yun siguro. Ang nakikita ko riyan sa kaunihan ka RC ay Oo. hindi naman natin dapat isisi doon sa mga nauna natin yung nag-colonize sa atin, yung nanako. Maraming mga bansa ang dumaan din sa ganyan pero hindi naman na balita na kasing sama ng nangyayari sa atin. At ang hindi pa magaganda, ang hindi maganda, ang akala ng marami ay yung isang ahensya lang ng gobyerno ay halos lahat. Kumbaga sa kayo, wala ka nang mapipili na mahusay. Yung katulad ng lumabas ka kahapon yata o kamakalawa, you imagine yung DICT, Department Mhm. of Information, Communication and Technology. Hindi mo akalain na yung ganong ahensya ay masasangkot pa rin at nakakonect pa rin doon sa mga gumagawa ng anomalya. Kumbaga sakban yung tentacles, yung galamay ay napakalawak ng inabot. At ako'y palagay sa aking palagay, ngayon dahil sa influensya ng social media, palagay ko behind their back ay their mind ay gusto nagsisisi rin sila. Nagsisisi. Kaya nga merong mga ilan pa lang ang sumuko. Ibig sabihin siguro nakukonsensya rin sila. Imagine yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kaibigan at saka mga nakapaligid sa kanila, gaanong kahihiyan ang idinudulot nito sa kanila. Sa palagay ko, yung mga gumagawa nito at na-publish naman, naging na-publicize, ay gano'n na lamang ang kahihiyan ng mga anak. Hindi natin masusukat kung gaano kahihiyan ang ibinibigay ng mga ito. At palagay ko dito pa lang sa mga bagay na ito ay palagay ko mapupukaw na. Katulad nga ng sabi ni Kaarse na sa atin ay nagbibigay nga ng yung mga gumagawa nito ay Kristiyano, lahat tayo bilang Kristiyano, pero iba ang practice natin. Nagbibigay sa simbahan kung ano man ang kanilang kinabibilangan ng mga reliyon, parang very generous sila. Pero sa kabila nun, yung isang kamay naman ay gumagawa ng hindi maganda. So, Kaya nga ka, Oscar, yung kaya gusto kong ugatin din. Kasi pag tinignan natin mabuti, ang karanasan natin sa pamamahala ay nakopya natin kasi wala naman tayong national government bago dumating ang Kastila. Tribo-tribo yan. Nung dumating ang Kastila, nagkaroon ng central government. At doon natin doon nakaranas ng mga pamamahala ang mga Pilipino na ang kalakasan ay ang nangyari ay mas gobyerno yung pare, yung kura, siya talaga yung gobyerno habang hawak din nila yung kabuhayan. Ngayon, nung 1946 na tayo ay lumaya sa mga Amerikano, meron tinuro ang mga Amerikano sa atin. Ang problema lang,
pagkatapos ng giyera, di ba, 3 taon, namayani ang mga Hapon dito. Pagkatapos nun, tayo ay namahala na. So 1946, Pilipino na ang presidente. At dahil merong malaking pera na galing sa reparations, ayun ang pinagpestahan kaagad. Kaya napakaaga pa lang ng pamamahala ng Pilipino, meron ng malaking korupsyon na nangyari. Pinagsamahan nila yung pera sa reparations. Kaya dire-diretso siya na kung papansinin ninyo, di ba? Tama yung magandang binanggit ninyo eh. Sino ba nagbibigay sa simbahan ng mga malalaking pera? Eh di yung mayayaman at yung kumikita. Di ba? Bakit? Kasi sa aking palagay, may problema tayo dun sa pagtuturo ng simbahan na kumbaga parang ang pakiramdam tuloy nung taong nagnakaw, eh nakapatulong naman ako sa simbahan eh, kaya parang nalilinis na yung konsensya niya, nababawasan yung kasalanan niya kasi nagbibigay naman siya sa simbahan. At kahit na kailan, hindi nagsalita ang simbahan tungkol sa ganyan, di ba? Tinatanggap lang nila. Kaya dalawang bagay, di ba? Yung American government system, ano ba ang nakuha natin? May konting sistema dyan na nakuha natin, di ba? Kasi nga yung gobyerno natin kaya nagkaroon ng executive, legislative, at saka judiciary dahil yun yung ganun ang gobyerno sa Amerika, may check and balance, di ba? May check and balance. Pero pagdating sa atin, merong konti. Kaya nga sa akin, mahalaga na yung Senado. Hindi lang siya basta gumagawa ng batas. Kasi ang trabaho ng Senado, dalawa. Gumawa ng batas, pero at the same time, mag-oversee. Di ba? Ang trabaho ng Senado ay Nice. check and balance sa executive. At Sige. yun yung napakahalagang trabaho nun. Kaya mayroon tayong mga investigasyon, kaya nga madalas anong sinasabi ng mga tao, investigasyon, wala naman nangyayari. Mahalagang papel yun ng Senado para yung executive nababantayan kung ginagawa nga o hindi. Ang problema lang, di ba, katulad nung nangyari kay Duterte, itong si Bongo at saka si Bato, hindi nila binabantayan yung executive. Kakampi sila ni Duterte, lahat ng gagawin ni Duterte, ipagtatanggol nila. Kaya ang pakiramdam, hindi naintindihan ng dalawa ang papel ng senador. Hindi nila naiintindihan bakit sila nagsenador. Harap-harapan nga sinasabi nila, nandito ako para ipagtanggol yung Pangulo ko. Biro yung napakalaking kahihiyan yan, di ba? Hindi dapat ganyan ang trabaho ng senador. Ang trabaho ng senador maging critic ng executive. Malaking bahagi yun, 50% yun ang trabaho dapat ng Senate bukod sa paggawa ng batas. Sige. Hindi mali, di ba? Mali yung pag-intindi o hindi naiintindihan yung check and balance na sistema na namana natin sa Amerikano. Na maganda sana, di ba? Maganda sana yung check and balance na structure na meron kang tatlo. At kung sakaling mang may problema yung dalawa, bahala yung Supreme Court, yung judiciary para i-interpret ano ba yung tamang pagbasa sa batas na ito, no? So sa akin Sige. malaking at sa totoo po, pag tinignan ninyo, siyempre, sa mga kapitbahay nating bansa, malala rin ang korupsyon eh. At hindi naman sila mga Katoliko, hindi naman sila mga Kristiyano. So, ibig sabihin, yung korupsyon, abay, Hindi wala, monopolio ng Kristiyano. Oo. walang kinalaman ng relihiyon, di ba? Kasi kahit na mga Buddhist, no, sa Myanmar, ah, ah, pati nga mga komunista, grabe ang korupsyon, di ba? Kaya nga marami silang pinapapatay na binibigyan ng death penalty kasi nga nangungurap. So yung korupsyon ay lampas sa relihiyon, tama yun, at nagpapakita na tayo ay kumbaga ang bawat tao, gaano mang katino, gaano mang kabait, pag nilagay mo diyan, talagang kailangan ng matibay ang dibdib. Kaya nga sa isang banda, para sa akin, tungkol dun sa usapin natin sa gobyerno, bakit nagkaroon ng korupsyon. Sa akin, pinakatama yung sinabi ni Lenny, di ba? Ang sabi ni Lenny, hindi sapat na mabuti yung tao pag nasa gobyerno siya.
Tama. Kailangan pilitin siya ng sistema na magpakabuti. Anong ibig sabihin nun? Pilitin siyang magpakabuti. Dapat meron talagang mga Mekanismo. ah, May mga batas at mekanismo. rules. Oo, na hindi niya magagawa yun kasi mapaparusahan siya. Ngayon, ang balita ko ay siyempre yun ang ibig sabihin po ng mga transparency measures, mga accountability measures. At ang namamahala diyan ay CSC. Ang problema ko, hindi maganda yung naririnig ko dahil sa dinami-dami ng batas, sa dinami-dami, para bang, di ba, merong isang empleyado ng gobyerno, may kailangang i-report, isang tambakang papel na kailangang i-submit. Pero bakit nakakalusot pa rin? Siguro mas kayong nakakaalam paano ano bang kakulangan ngayon ng sistema ng gobyerno, bakit ang dami namang batas tungkol dyan, bakit walang nangyayari? Sige. Ipinost mo na rin lang yung ano na yan. Babalikan ko yung sinabi ni Sir Oscar kanina. Sir Oscar, sabi mo na pati DITC, di ba? Sabi mo, may corruption din pala. Pati nga BIR. Pati nga LTO. Ibig sabihin, ang ang ano, maraming kaparaanan na pwedeng magkaroon ng pangungurakot. Kasi sa lahat ng opisina, merong binibili. Halimbawa, lahat may binibili. Humihingi ng permit, di ba? May mga kailangang, halimbawa, DFA, kukuha ng passport, di ba? Ang daming mga transaksyones na pwedeng magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng corruption. Halimbawa, yung sinasabi mo, sir, na DITC. Kasi kung may bibilhin, lahat ng opisina may bibilhin Bibili ng computer, bibili ng muebles, bibili ng kung anong kailangan. Magpapagawa ng mga plake, magpapagawa. Lahat meron doon pa lang sa umpisa, sa maliliit, bagamat meron tayong tinatawag na BAC, no? May Bids and Awards Committee. Ang dami ng proseso doon. At pwedeng talagang masangkot sa mahabla ang mga BAC, no? Pwede sila talagang mahabla yung Bids and Awards Committee kapag meron silang mga pinalusot na hindi dapat, pagbili ng uniforme, pagbili ng mga gamit sa opisina. Pero siguro ako, tingin ko lang po, talagang babalik tayo sa prinsipyo ng mga tao Kung hindi malalim ang prinsipyo, kaya nilang ikot-ikutan. Kasi isa tayo sa may mga pinakamaayos na policies sa mga batas. Oo, sa mga batas, halimbawa sa kababaihan, isa tayo sa mga abante. Tayo nga ang nagbibigay ng mga seminar sa mga kalapit nating bansa tungkol sa kababaihan, no? Karapatan ng kababaihan. Pero bakit nga po sa atin yung implementation ang may problema, no? Paano natin, ang ganda ng pagkasulat, ang daming RA, ang daming ganito. Yung procurement law, may procurement law tayo. Bakit pagdating nung formally ay nakabili, no? Yun nga, sa procurement law dapat yung bibili ay yung katransaksyon natin mas malaking puhunan kaysa sa bibili natin. Pero na-violate 'yon no ng sa formally natin. At mga iba pa, no? Katulad niyan, yung sa flood control. Paano? Siyempre may criteria yun Lahat may criteria sa mga i-engage natin sa mga proyekto. Bakit nalusot yun? So, ibig sabihin, may connivance na sa loob. Yung mga tao sa loob, wala na yung prinsipyo. Talagang naisantabi na yung mga kapakanan ng nakararami. Masyadong naging personal interest na lang ang namamayani, no? Kaya ako tumatakbo sa posisyon hindi para maglingkod, hindi para magsilbi, kundi para kumita at magkamal ng pera. Tingin ko yun yung At saka katulad po niyan, ako nagtrabaho nga sa gobyerno, no?
Ang iba papasok, doon na mag-aalmusal, tapos hindi muna magtatrabaho, papetex-petex muna. So yun pa lang pag nanakaw na para sa akin ng oras, di po ba? Ano lang, nagiging kampante, papetex-petex. Sa akin, malinaw na nagsisimula ng mabuo yung kultura sa kanya na pag sa gobyerno sigurado may security of tenure ako, kahit na hindi ako mahirap akong matanggal sa pwesto ko pag naging regular na ako. Ganun yung mentalidad na nakikreate. Kaya imagine mo pag may bagyo, ang unang nawawala ng trabaho yung sa gobyerno. Tingnan nyo kasi hindi sila kasing hindi kasing demanding nung private sector na talagang tubo to the last centavo. Sa government, petex yung mga tao at doon tingin ko doon nagsisimula yung corruption. Pag nanakaw ng oras, may ano pa diyan may biruan pa diyan. Halimbawa, may aaten na meeting sa labas, half day lang naman, di na babalik sa opisina, tawag nila OB, uwi bahay, no? Ganon. Kaya ano po siya unti-unti kung bago ka sa gobyerno at hindi nga matindi ang iyong paninindigan, ay masasanay ka sa ganon. At unti-unti hindi mo na namamalayan, nandun ka na sa loob ng sistemang 'yon. Naalala ko isang beses may pumunta sa opisina namin, taga-ibang opisina. Sabi niya, bakit yung opisina nyo parang hindi gobyerno? Sabi. Ano ba ang nakita mo? Bakit hindi parang gobyerno yung opisina namin? Alam nyo ang sabi? Napakasimple ng sinabi. Yung mga tao sa inyo, magiliw sa mga kliyenteng dumarating. Hindi nag-make up doon sa harap ng kasi 2 araw sila nagstay sa amin Nakita niya, tsaka hindi mga nakatsinelas sa opisina. May mga ibang opisina, nakatsinelas sa opisina yung mga tao. Tapos, di po ba kahit na may mga tao dyan nagme-makeup sila dyan sa harap. O kaya wala silang pakialam kung may kliyente na dyan sa harap. So, sa akin, proud ako na, syempre, taga-training ako, na-impluwensyahan kahit papano yung iba naming kasama sa opisina na yung pala, ang tingin ng taga-gobyernong iba, mukhang hindi kayo gobyerno sa mga gawi ng mga kasama mo. So, ibig kong sabihin, mahalaga yung yung formation talaga. Yung pagtataas ng kamulatan sa mga tao na nandyan tayo, ang nagpapasweldo sa atin, taong bayan, kaya dapat ibalik natin sa kanila yung serbisyo. Di po ba? Hindi yung parang nagmamakaawa sa mga opisina, hihingi ka ng ID para bang, ay doon, o kaya nakapila ka sa ospital. Ay hindi kami hindi ito government, semi-private ito. Ganyan, naririnig ko. Kino-correct ko siya sa mga kapag kaya ko. Oy, madam, hindi ho tayo government hospital ho ito. Pero yun ang sinasabi ko, sa tao nagsisimula yung kanyang pagkagaya doon sa sistema na kapag bago ka, pwede ka talagang malunod kung wala kang paninindigan. Sandali Yun. anuin ko lang, i-call out lang natin ito. Maraming nanonood no? Galing sa Northern Samar, marami sila. Si Mary Ann Gam, Maris Sierbo, Neo At hindi ko Bila, Kapukian, Lynn Mana, Lourdes Olan. Gomba. Yan, no? Yung mga taga Northern Samar, mabuhay po kayo. Salamat sa pakikinig, ha? Ituloy nyo lang at kung may mga tanong, ay magtanong lang kayo. Yung pinakahuli, si Mary Marilao at saka sa GMA Cavite, si Delia Camacho. Pero yung naunang nag-comment ay si Eva Pulido. Oy, Ah, SRS na, yan si Ate Eva. Tsaka si okay, saka si Ma'am Delia. Delia
4SD niyan. Oo, mga Ayan, kasama. no. Salamat. Oh, may taga-Cuenca pa at Kainta. Si Eva pala sa Kainta, no? Oo. Pero Nabota City, si Dolan Gitana. Makinig po Eh, at makisama. Kung may tanong po kayo o comment, sabihin nyo lang, babasahin po namin. Salamat sa inyo. Pero ang tanong ko rin Yeah. kasi ganito, ano pa ba yung kailangang isabatas na anti-corruption measures? Kulang pa ba yung nakasulat ngayon sa mga tao sa gobyerno? Ano pa ba yung hindi. dapat? Kasi para sa akin, kaya ako ay masaya sa nangyayari ngayon kahit nakakagalit. Kasi ito yung unang pagkakataon na ang gobyerno ay defensive. Kaya kung meron tayong gustong ipalusot na batas, makakalusot siya ngayon. Kasi nahihiya kahit konti, medyo numipis yung muka ng mga congressmen at senador natin, di ba? Kasi lahat sila nakasama sila dun sa sa korupsyon. So, ano pa bang kailangan? Ano pa bang dapat na anti-corruption measures na dapat maisabatas natin? Ang Kasi kailangan, totoo yun na ang sinasabi nga, di ba? Sabi nyo, kasi kailangan may prinsipyo. Ano yan? Assignment yan ng eskwelahan, ng simbahan at saka ng pamilya. Ngayon, pagka-graduate niya, papasok sa gobyerno. Dapat may sistema siyang maano para yung mabuti na natutunan niya, lalong bumuti siya. Hindi yung pasasamain siya parang bilangguan, di ba? Yung bilangguan actually, kasi natin oh, ngayon, sige. pag salbahe ka, kailangan mong lalong maging salbahe para mabuhay ka sa loob ng kulungan. Sige. Oh. Actually, Anong ano, dapat? sige, sasagutin ko yung tinatanong mo. Actually, may batas, Public Service Ethics and Accountability. Merong batas yun. Kaya nga, bawal yung public display ng ostentatious display ng iyong bawal yung Tama. maraming alahas, bawal kang makita nagamit mo ang vehicle ng gobyerno, kasama yan doon sa Public Service Ethics and Accountability. Kung tutuusin, yun pa lang na batas para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay sapat na kung tutuusin. Ang problema sa aking tingin, at ngayon meron pa tayong ARTA. Dati yung ARTA, Anti-Red Tape Act, ang nagpapatupad noon ay civil service at lahat ng ahensya. Pero ngayon, isa na siyang opisina, anti-red tape na office. Para kung meron mga opisina na hindi tumutupad sa tamang oras, kasi halimbawa, meron namang tawag dito, kapag ikay sumulat sa isang opisina o meron kang concern, meron siyang number of days na binibigay para masagot kung komplikado, ganito katagal. Kung hindi masyado komplikado, ganito katagal. So Yeah. nakaano na rin yun, nakasulat na rin yun. Ang problema, yun na nga, ang mga nagpapatupad sa mga opisina, tingin ko nagiging relax masyado. Oo. Dapat talaga may magrereklamo at mapaparusahan para masasampulan. Halimbawa, sa ombudsman, maraming maraming nasususpend kahit wala pang kaso pag may nagreklamo sa iyo sa ombudsman. Sa totoo lang ang mga government employees takot na takot sila sa ombudsman. Kasi kahit wala ka pang kaso, may nagreklamo sa iyo, pwede kang masuspinde, preventive suspension pa nga ang tawag kahit wala ka pang kaso para hindi mo makuha yung mga dokumento, hindi mo ma-doktor kung may mga kailangan kang doktorin. May ganun naman eh. Marami tayong ang batas, yun ang sinasabi ko. Marami tayong batas. Ang ating National HR Agency ay ang Civil Service Commission. Nung pumasok ako sa gobyerno, very strong ang civil service sa mga values, VOW pa nga ang tawag nila eh, Values Orientation Workshop. Panahon yata yun na, ano bang, 1998, 90, ay hindi, 99. Sino ba yon? President Ramos yata yun eh, no? 99? Tama ba? Oo nga. Tama yun So, sa iyo. very strong noon, no? Yung values noon. Kaya, pagpasok ko, nakailang values na seminar ako eh. Pati sa Congress noon, may mga na-attenan ako mga maliliit na seminar pero tungkol sa public service. Anyways, sa akin, dahil bago ako, nakatulong ng malaki yon. Pero ngayon, sobrang relax nga. Sobrang naging relax.
So, Tapos, syempre, yung administrasyon, mahalaga din yon. Tingnan mo, panahon ni Pinoy, di ba, yung walang, hindi, kay ERA pala yun, no? Yung walang korap kung walang mahirap kung walang korap, ano yun? Basta walang yung mga, mahirap, walang corrupt na paano something nga like yun? that. But Oo, Walang anyway, mahirap, walang tama, kurap. tama yun sa iyo, Kaone, mahirap. yung values. Opo, Marami tayong batas. Ang problema sa implementasyon. opo, Labis-labis nga eh. opo. Labis-labis. Ang gaganda. Nainggit nga ang Oo. ibang bansa sa atin sa gender, diyan sa Oo. mga ano natin, ang daming nasusulat. Pero Oo. hindi nga Meron tayong napapasa. isang listener, ito'y taga rito, alam ko, taga rito ito sa Kalapan, isang Opo, Calapan City. Opo. hepe rito sa isang gobyerno, Holland, dito ahensya. anak, sa po ba yun? Thank you, Jessie Pine. Sabi niya, gayanin po natin ang Japan. Kinder to grade 2, walang itinuturo kundi values at patriotism. Opo. Ngayon, balik tayo sa papaano natin tayo bilang mamamayan, hindi tayo parte ng gobyerno. Doon pa lang sa ating mga anak, mga apo, yun ang ituro natin. Tama itong kay Mr. Pine na bata pa, naniniwala ako sapagkat yan nga ang naging paksa namin kanina doon sa programa ko na may kinalaman din sa values na yung naibahagi ko bilang lolo, bilang mamamayan, bilang tatay, na mga bata pa ay natuturuan na at maganda ang naging bunga. Kaya nga, kung tayo bilang mamamayan, bilang tao, magpakita tayo ng ika nga ay magagandang halimbawa sa ating mga anak, sa ating apo, sa ating kapaligiran. Yung sabi mo kanina, yung pagtatapo ng maliliit na bagay, napakaliit yan kung iyong ihambing dun sa korupsyon. Pero yan ang simula. Diyan nagsisimula yung Disiplina. Opo. disiplina. Pero Napakahalaga sa Ka-Oscar, bata pa. Ka-Oscar, Ka-Oscar, okay sa akin yun eh, no? Kasi tuturuan natin yung mga bata. Okay sa akin yun eh. Pero tingnan natin yung mga magagandang, kumbaga, karanasan na natin ngayon. Halimbawa, sa amin sa Marikina, nung panahon ni BF, na sa sinasabi nyo, nagtatapon ng mga tao kung saan-saan. Bakit natigil? Kasi may ginawa si BF na iba, hindi simpleng halimbawa niya. 'Di ba? Merong ordinance na pinasa sila. Halimbawa, pag-aralan natin yung kay Vico na ang Pasig ay kuta ng korupsyon dati. At kailangan nating intindihin na si Vico ay nahirapan na talagang isabuhay yung clean yung 'di ba yung good governance, lalo na yung unang 3 taon niya, yung unang term niya, kasi ang dami pang mga nakasanayan yung mga tao na sinikap niyang baguhin, 'di ba? Anong ginawa niya? Tapos ngayon yung kay Lenny, na nasa Naga, ano-ano yung mga, kumbaga, siyempre hindi natin matatakasan po, no, na mabuti na kung yung pinuno ay ehemplo. Halimbawa, kung ang pangulo ng PhilHealth ay mahusay, mabait, matino, malaki ang epekto nun sa mga empleyado o sa isang ahensya, 'di ba? Kung matino. At kung yung mayor ay matino at may ehemplong pinapakita, malaking epekto. Pero ang sinasabi nga ni Biko, ang ginagawa niya ngayon ay sinisigap niya na kahit wala na siya, ay magpapatuloy yun. Yun yung aking hinahanap. Kasi totoo na talagang kailangan nating anyayahan yung mga mas merong prinsipyo sa gobyerno, katulad nila Vico, nila Lenny at nila halimbawa si ano Risa sa atin, Ontiveros. Di di ba? ba? Pero ano pa yung dapat at sinasabi nyo kumpleto na yung batas. Totoo ba? Ba't ganito pa rin tayo kung may mga batas na?
pagsasabi na implementation, anong ibig sabihin nun? Paano yun? Di ba? Kasi ako nakita ko sa amin sa Marikina kasama ako, nagtatapon kung saan-saan. Pero nung nagganon si BF, abay walang nagtatapon ng basura sa kalsada. Di ba? Ilagay mo sa bulsa mo, ganun yung nakasulat sa kanya, di ba? Huwag mong itapon sa labas, ilagay mo sa bulsa mo. Abay sumusunod ang mga tao. Ano Eh, yung kailangan actually, natin? Para sa akin kasi, Oo. Hindi, mahalaga na Nakaka actually, teka, sagutin ko muna yung sinasabi mo, anong ginawa ni BF. Si BF, yung unang mga taon din niya, ang ginawa niya, may tagline yon, may tagline, di ba? Ang Marikina, bayan ng may magagandang ugali. So yung asal, mabuting asal. puting ugali, yun yung nakasulat sa maraming lugar. Bawal nakahubad sa kalye. 'Di ba? Ikaw, yung pulis nandyan na sa labas. Akala ko si Father Robert ang binabantayan. Yung pala dahil nakahubad. Bawal ang nakahubad. Pag lumabas ka sa bakod mo, sabi ni BF, pag lumabas ka sa bakod mo, dapat maramdaman ng mamamayan na may pamahalaan. Ibig sabihin, may sisita sa'yo. May magko-correct sa'yo kung may mali ka. Katulad niya, nagyoyosi ka, may program, bawal 'yan, no? Bawal 'yan mga sa public mabuting places. asal. Oo. Kahit na Oo. nasa Ah, public place ka, no? O, 'di ba? Bawal oo. 'yan. O, Hindi ko kayo Yung, sina, napuso. yung sinasabi Yung ni Kaar, naputuhan. yung Nakikita sinasabi, ko, nakikita ko, so naapektuhan kami. Anyway, so yun yung parang merong kabuuan na tawag diyan, katulad nga nun yung kay Pinoy, 'di ba? Yung daang matuwid. 'Di ba? Meron kang vision, meron kang pananaw na maganda na doon mo dinadala yung mga tao. Kasi kung sinabi mo, nakaka-identify ako taga Marikina, bayan ng may magandang ugali. Wow! Parang ang sarap pakinggan, ang sarap ng pakiramdam kung ako ay kasama doon sa may mga magandang ugali. Kaya tama naman na si Sir Oscar na magsisimula talaga yan sa kabataan eh. Kung ang bata sa simula pa lang, lagi mo sinasabihan ng bobo, o nangungupit, sinungaling, 'di ba? Tatanda siya na merong maliit na pagtingin sa sarili. Tapos oh, pagdating pa sa eskwelahan, may honor-honor pa. O di hindi na naman siya na honor, di ang pangit na naman ng tingin niya sa sarili niya. Hanggang sa lumaki, wala yung prinsipyong dadalin, 'di ba? Yun oh, yung ibig sabihin. Kaya mahalaga yung vision ng namamahala at vision ng isang bansa. Kaya kaya tingin ko ngayon, parang doon sa topic natin na trillion peso march, nakikita na ng mga tao, kailangan tayong makisangkot kasi hindi pala maaasahan yung nandyan eh. 'Di ba? Yung pera natin na pinaghirapan, kinukurakot, binubulsa ng iilan. Ngayon, unti-unti nilang nakikita na yung palang binabayad ko sa binibili ko, may VAT, pumupunta pala yun sa gobyerno, yun pala yung pinagbabudget-budget, 'di ba? So oh, parang unti-unti ngayon nakikita ng mga tao yung relasyon nung corruption at saka nung kanilang ginagawa sa araw-araw. okay. Kaya, 'di ba, yung panawagan ng iba, wag na lang tayo magbayad ng tax. Kinukurakot lang naman pala nila. Kasi Oh, nga, ngayon, unti-unti nilang nakikita, yung binabudget ng gobyerno, pera natin yun eh. Sila lang okay. nagbabudget, pero kontribusyon nating lahat. At Ah, sabi nga nila, nangungutang pa tayo. Nangungutang pa tayo, tapos trilyon halos kinurakot, di ba? oo. Siguro kailangan nating ano yun, di ba? Kanina pinag-usapan natin yung mga tao sa gobyerno. Ngayon, ang sinasabi niyo naman, ano naman ang responsibilidad ng Ang ta mga Ayan. pinamamahalaan, no, ng taong bayan? Kasi kumbaga parang 'di ba, napansin niyo dati no nung panahon ni Duterte, yung mga rally ng rally, galit na galit sila. Wala ka namang ambag, rally ka ng rally, di ba? O kaya yung iba naman ang sinasabihan, huwag kayong angal ng angal, panay angal kayo ng angal. So ngayon, ano yung
una, ano yung mga values na dala-dala ng maraming tao, yung ordinaryong mamamayan, tungkol sa paggogobyerno at ano yung nakikita natin na dapat ay buhayin ngayon sa katulad natin ng mga mamamayan. Oh, yung sinasabi ni Sir Kaars, Oscar, opo, Sir Oscar kami, sasagutin ko lang yung tanong niya. Kami sa Seniors for Seniors, kasi total, ano yung ambag ng mga nakatatanda. Kami po sa Seniors for Seniors, nung isang taon, sumali kami sa petition para ibalik yung 89.9 billion ng PhilHealth na kinuha ng Department of Finance. Kasama po kami sa nagpetisyon kasi nakita namin na ang hirap-hirap pumila sa mga ospital. Kahit may PhilHealth ka, pumipila ka pa rin, di ba? Kulang ang mga kwarto ng ospital, kulang ng mga facilities, ang konti-konti ng mga ospital natin, ang daming pasyente, tapos kinuha pa. Ay ngayon, ang linaw, inilagay sa unprogrammed funds. Doon dadalhin. Yung palang unprogrammed, doon pala nila kinukuha yung kinukurap, di ba? So, ngayon, nakikita ng mga tao yung connection, di ba? Na yung kinuha nyo sa PhilHealth, nilalagay nyo sa unprogram, yung pala ay kinurakot si unprogram, no? Walang, at saka parang kasalanan siya dahil para na siya sa kalusugan, ilalagay mo siya sa infrastructure, unconstitutional. Yun yung naging posisyon ng mga nagpetisyon. Unconstitutional kasi para siya sa kalusugan, dinadala mo siya sa ibang bagay. So, ang mahalaga, nagbabantay. Yun yung, siguro yun yung bilang mga nakatatanda, hindi man tayo makarali ng mahahaba, hindi man tayo makapunta kung saan, pero yung simpleng petisyon na pwedeng pumirma lang ang mga matanda, ang mga nakatatanda, malaking ambag siya, no, sa ating Ibig bayan. sabihin, Kaya, yung tayong mamamayan may responsibilidad na bantayan yung budgeting. Yun yung una, oo, di ba? oo. Kaya nga, alimbawa, yung kay Robredo dati, yung asawa ni Lenny, yung people's participation sa government naka-institutionalize. Talagang dapat merong mga kinatawan yung mga samahan sa paggugobyerno para nababantayan nila yung nangyayari. At tingin ko, ito yung isa sa mga, hanggang ngayon kasi kahit dun sa budgeting, parang ano ito parang ano lang, hindi talaga siya obligasyon, di ba? Hindi pa natin nakikitang obligasyon. At ang tingin ko, kailangan sabihin sa mga tao, hindi po, responsibilidad natin yan. Kapag hindi tayo nagbantay, magkakaganyan-ganyan ng budget, magnanakawan yan, idudukot sa isang bulsa, ilalagay sa kabila. Kailangan nating bantayan yung budgeting at yung paggastos. At yun yung sinasabi nila na dapat may government portal, 'di ba, ng mga budget para madali nating makita. Actually, yung ngayon, yung sinasabi nila, ano yung mga projects ng DPWH, pwede naman talaga yon, di ba? Naka-post yan. Ako naman, kahit dito sa komunidad, merong yung aming community center ay ginawa, no? Merong pinapagawa. Sabi ko sa mga officers ng HOA, homeowners, sabi ko, bantayan nyo. Kasi pagka nailagay na yung mga pundasyon, hindi na natin nakita, tayo ang end user. Ang tawag dyan ay end user. Tayo ang end user. Baka mamaya, nagbabasketball yung mga bata dyan sa community center na yan, nasa third floor ang basketballan, ay baka gumuho, o di ba? Responsibilidad natin yan dahil tayo na ngayon ang makikinabang dyan. Alimbawa, naalala ko doon sa Kamarinong araw, nung nag-oorganisa kami ng mga Christian women, yung humingi sila ng poso sa City Hall. Nagbigay, ang sabi ng munisipyo, 8 tubo ang ilulubog. So yung mga babae, binantayan talaga nila kung 8 tubo ba yung inilulubog. At saka yung mga side, ang tawag to, yung mga kanal na tinatayo, tinignan talaga nila kung may mga bakal ba na inilalagay sa mga kanal. Yung ganong bang pagbabantay, hindi lang sa budget, pero kung merong proyekto dun sa komunidad, katulad dyan sa kina Sir Oscar na ang dami palang napunta dyan na proyekto para sa
flood control, di ba? Hindi nga nalaman kahit ng barangay na mayroon palang proyekto di ba? So kailangan talaga yung vigilante tayo, yung mapagbantay, mapagmatsyag na may ano yun, takot ng mga tao kasi magsalita Sabi ko, bakit tayo mahihiya kung tatanungin lang natin ano yung tawag dito, ano ba yung design ng building. Kasi may isang Ah, building sa UP ngayon, substandard, hindi nila pinagamit sa aming GA. Substandard raw pala. O, 'di ba? um, Kung tayo na, paano mo pa i-repair 'yon? yung Yung parang sinasabi sa ko, Laguna, may tinayo na para sa sa college, buong buong building. Hindi nila magamit yun. Nakita ni Sol Aragones, may bitak-bitak. Ayaw Mm, niyang paggamit. Siyempre, delikado sa mga bata eh. ayun, yun nga, no, kaya nga, yung sinasabi mo kauni opo, na yung partisipasyon. opo, Napansin ko yung mga Municipal Development Council, opo, Opo. City Development Council, opo, Barangay Provincial o Development Barangay Council. Development Council, hindi nagiging ika nga ay aktibo, nagiging pabantay, yung watchdog, purpose nila ay nadidipit because hindi naman sila actually ang nagre-represent, ang inire-represent nila ay yung komunidad. Dahil maari at karamihan ay pick up na lang ang mga membro. So, opo, ang kanilang partisipasyon ay di pumirma na ito ay inapprove namin na hindi sa kanila nanggaling yung mga maybe, suhestyon tsaka yung sinasabi nyo, yung pagmumonitor. Tama yun, mag-i-monitor dahil pera natin. Pero hindi nga sila nakakaganap dahil nga sa politika. Yun oo. ang At saka, isa. Isa Oscar, din sa part, siguro opo, ikaw okay ka na barangay captain. Pero ang karamihan ng barangay captain, ayaw talaga yan na pinapapunta ang mga makukulit na nagtatanong. 'Di ba? Yan. Kasi takot nga sila kung mayroon silang ginagawang mali, kaya hindi nila kinukonvene ang Barangay Development Council. Ilang barangay sa buong Pilipinas ang nagko-convene talaga niyan at seryosong kinakausap. 'Di ba? Hindi, ang mayorya ayaw nila. Hindi nila yan pinapaupo. Yan hindi ang kasi, kailangan nating ilabi sa mm, ating mga barangay para may partisipasyon yes ang po. komunidad. Mm. So, Actually, Sir yun. Oscar, 'di ba, ang limitasyon kasi, ang tingin ko medyo bago ka makarepresent, kailangan yung ano mo, yung organisasyon mo registered sa ganito, 'di ba? Yan yung mga kailangan na siguro mag-participate din tayo as senior citizens, halimbawa. Kasi kung ang kailangan ay ang senior citizens organization mo ay registered pa sa SEC, mabusisi sa SEC 'di ba? Sobrang mahirap para sa atin. So kaya ang kami sa Seniors for Seniors, ang isa sa ano sana namin, ang ina-advocate sana namin, pwede bang sa NCSC na lang ang ating registration ng ating samahan ng mga senior para hindi na kailangan yung napakamabusising reporting na para tayong korporasyon dun sa SEC. Kasi para ka makarepresent sa mga development councils, kailangan registered yung organization mo, 'di ba? 'Yun ang requirement. Kaya sana medyo sa mga seniors, papadaliin naman nila yung ating representation. May grupo ka talaga, nire-represent mo sa iyong development council. So siguro 'yun yung So, isa sa puntahan ko lang yung participation. kasi tayo ba'y magtatapos ng 4 o'clock? Oo. Oo. Okay. Hindi, ano Hanggang yun lang 4 o'clock. natin, no? Para lang 4:15. mapag-usapan natin yung rally. Kasi alam natin na may mga nag-rally noong kalagitnaan ng Nobyembre na mayroong mga sigaw yung nandito na nagtipon-tipon sa Camp Aguinaldo na ang panawagan nila ay BBM resign. Di ba? Ito namang Iglesia ni Cristo, narinig natin na parang kakampi sila nung simula pero biglang natapos yung rally at niliwanag nila na hindi, kami ay para sa transparency lamang. Ngayon, sa darating na A30, may dalawang grupo. Yung isang grupo na nasa Luneta, ang panawagan nila ay
merong panawagan ng pag-resign dyan at merong panawagan na yung BBM Duterte papanagutin. Dito sa PPM, yung magkikita-kita, ang panawagang litaw na litaw ay ikulong, no? Lahat ng mga dapat ikulong, ikulong, ipasa yung anti-dynasty Law. bill. At siyempre, yung panawagan ng S4S na Marcos Duterte papanagutin, ganun din ang panawagan ng karamihan naman talaga, di ba? Na lahat ay dapat papanagutin at hindi pwedeng Tuturuan. siyempre andyan ang Tuturuan. gobyerno kahit na si Marcos ang nagpasimula nito nung kanyang SONA, dapat yung gobyerno rin ay papanagutin, di ba? Pero yung gobyerno niyan ay tandaan natin na yun ay BBM at Duterte, di ba? Yan ay pagsasama ng unity. Kaya dapat papanagutin din yun at okay naman yung ganong panawagan din kahit sa PPM, di ba? So yung po yung sa ngayon sa Atrenta, dalawang grupo sa Luneta, tapos ang sinasabi nila ay baka tutuloy sila sa Mindiola. Yung dito sa atin na ang karamihan ay ang unang-una ay simbahan. Ang tingin ko ang may pinakamalaking bulto ng panggagalingan ng magrarally. Lalahok ay simbahan sa pamamagitan ng CBCP at saka yung Social Action Network. Kasama ng mga katolikong eskwelahan, yung SEAP. At siyempre, yung marami ng mga pati labor. Tandaan ninyo, ang Atrenta ay birthday ni Bonifacio at tradisyonal na nagrarally ang mga manggagawa at mga unyon. Kaya yung mga unyon natin, pareho yan. Meron sa Luneta at meron din dito sa PPM. Yung po yung asahan natin na pagkilos sa Atrenta. Ang maganda ron ay dalawang malaking pagkilos pero may pagkakapareho ng panawagan na itong korupsyon na to ay sobrang lala na at kailangan may makulong dito para maniwala naman ang mga tao. So, yun po muna. No. Napansin ko yung palang yung comment ng Kose. Pwede raw tayong mag-extend ka, RC. Okay. Sabi ng Okay Kose. naman. Oo. So, yun po yung sa akin, ano to, ang maganda rito ay siguro dahil sa panawagan ng simbahan, yung mga Katoliko na tutulog-tulog ay magigising, di ba? Na hindi, bilang mga mamamayan, ano man ang relihiyon mo, meron kang obligasyon at responsibilidad na makialam sa pamamahala at maging kritik ng anumang nangyayaring mali sa gobyerno. At yun ay hindi, alam nyo, laging merong lumilitaw na pananaw di ba? Yung laging ini-invoke ng maraming tao na ang sinasabi ay dapat yung simbahan hindi nakikialam sa gobyerno. Yung separation of church and state. Siguro ito na yung pagkakataon para malinaw din natin yan, di ba? Yung separation of church and state po, sa totoo, na nakasulat sa ating konstitusyon at yung prinsipyo na yan ay para po sa gobyerno, sa totoo lang po, no? Para yan po sa gobyerno na ang sinasabi dapat ay ang gobyerno sa Pilipinas, kailanman at saan man, dapat hindi siya kakampi sa isang relihiyon. Yung po yung unang ibig sabihin ng separation of church and state. Hindi po yan tungkol sa simbahan. Tungkol po yan sa gobyerno. Dapat hindi siya kakampi sa anumang relihiyon. Okay? Pero, hindi pinagbabawal doon yung makapapa-Katoliko ka man, Protestante, Iglesia ni Cristo. Hindi pinagbabawal doon yung kayo ay maging pumuna sa mga maling ginagawa ng gobyerno. In fact, kasama yun sa ating bilang active citizens ng lipunan at hindi tinitignan ang relihiyon dyan. Sa akin, mahalaga na dahil sa panawagan na ito na mismong CBCP ang nananawagan, para sa akin, maganda itong aral sa mga Katoliko na hindi dati sumasama sa mga pagkilos. Alam nyo, bahagi yan ng karapatan natin at yun yung nire-reaffirm ng simbahan sa panawagan niya na to. Bilang mga tao at meron tayong paniniwala sa ano ba yung tama at anong mali, abay pag may mali tayong nakikita sa gobyerno, kailangan aktibo tayo. Hindi tayo dapat tumahimik kasi sabi, ay hindi, kasi Kristiyano ako. Hindi pwedeng ikatwiran.
In fact, dapat mo nga ikatwiran dahil Kristiyano ka, dapat aktibo kang pumupuna sa gobyerno. No? At sa So yung po, kapakanan, no, paglilinaw lang doon sa separation of church and state kasi maraming mali ang definition ng separation of church and state. Yan po ay pagbabawal sa gobyerno na kampihan ng isang relihiyon. isang particular na reliyon. Opo. At Oo. Dapat ngayon, wala kang kakampihan. isa rin sa obligasyon nating mga Katoliko, nating mga Kristiyano ay makialam, makisangkot para naman sa kapakanan ng nakararami, hindi ng personal ng ating grupo lamang, kundi sa kapakanan ng ating bayan na tayo ay inaasahan na maging bahagi na katulad ng sabi ni Kaarse na hindi maging sabi natin ay wala akong pakialam dyan, bahala na kayo, hindi naman ako apektado. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, tayo ay inaasahan ng ating Panginoon, ano man ang ating reliyon, na ang kapakanan ng ating kapwa. Dahil Opo. tayo ay mayaman, tayo ay hindi apektado nito, hindi tayo apektado noon. Kung nakikita naman natin na yung ating mga kababayan ay nagdudusa, katulad ng sinabi ni Kauni na yung street sweeper, magkano ang kinikita? Less than minimum wage. Pero nagtatamasa naman yung ating mga leader, mga politiko. Hindi ba yan ay makonsensya tayo na kung tayo ay tumatanggap ng sapat o maring labis pa, ay wala na tayong pakialam sa kanila. Tungkulin natin bilang Kristiyano, regardless kung anuman reliyon, tayo ay makatutulong sa ating kapwa. Hindi natin dapat pabayaan sila na nagdudusa. Ngayon, kung hindi man tayo physically maka-attend doon sa rally, ako nga inaasahan ko magkakaroon ng local assembly rito. Opo. Pero Pwede naman Oo. si Oscar, ikaw na magsimula. Di ba? um, Kahit mga oh, prayer rally o ano, di po. yung mga ganon na tayo'y marami pa tayong magagawa bilang mga senior citizen. Hindi kinakailangan physical presence tayo dun sa Luneta, sa EDSA o sa Mendiola. Opo. Kundi kahit Actually, may mga kababaihan akong kasama nung nakaraang ano lang. Yan ang ano nila kasi syempre mga ano na 75 ganito sabi nila pinag-uusapan sa ano pa ang gagawin nila. Sabi ko, meron naman pwedeng gawin kahit na hindi tayo lalakad, 'di ba? Itong katulad ng ginagawa natin, ka Oscar, 'di ba? Kung may mga ganitong mga opportunity, nakaupo lang tayo sa bahay pero nagagamit natin ang social media para kahit pa kokonti tayo siguro, pero kung ipinapasa ng mga kaibigan natin yung ating mga programang ganito, makakatulong din siya sa mga ibang mga seniors, no? oh, Ah, mahalaga yung participation kahit na at saka 'di ba yung ano yung butterfly narinig nyo na ba yung butterfly effect? Kahit yung panalangin mo or yung bulong mo, 'di ba? O parang katulad ng pagaspas ng ano, ng pakpak. pakpak ng ano, paru-paro, may epekto talaga siya sa ating daigdig, no, sa sangnilikha. Gaano man ka hina ang bulong mo, gaano man ka ano ang iyong panalangin, may epekto 'yan sa lahat, no? Kaya merong magagawa kahit nasa bahay lang. Ang mahalaga, kaisa natin sila sa diwa na hindi dapat magpatuloy itong ganitong klase ng lipunan. Alam nyo ba minsan sinabihan ako ng anak ko, ano ba yan, nanay? Ang iiwanan yung lipunan sa amin, bulok? Sabi niya. Aba, sabi ko, anak, kaya nga ako nag-advokasya, tingnan mo nga yung
Dating maternity leave, 60 days lang. Ngayon, 105 na. O dati, walang anti-sexual harassment, violence against women. Yun, Ngayon, ah, meron na. yun O di kaoni, ba? Di po ba? isinu Dahil isinulong mo ka, isinusulong. sinusulong mo kaoni, katulad Opo. nung maternity leave, hindi Opo. dahil sa gusto mong ma-enjoy yung Opo. Dahil maternity leave. enjoy hindi ko na na-enjoy kasi 60. Pero, Oh, Sir Oscar, na-enjoy na ng mga apo ko. oh. So, Diba? Kasi yung hindi, apo ko, nag-maternity ang nanay o nakakuha siya sa SSS ng 105 oh, maternity benefit. Di po ba? hindi 105. hindi nangangahulugan na hindi ka makikinabang dun sa iyong Opo. mga isinusulong ay wala Tulong. ka nang pakialam. Opo. Oo. Tama. Baka Magandang yung ano yun. merong mga nagsasabi, ay, di naman ako makikinabang dyan. Hayaan mo na sila. O, Mm. pagka wala na silang pakinabang, wala. Hindi na sila nagbibigay ng oras. Wala silang Opo. pakinabang. Gusto ko lang pong ipasok, no, yung kasi siyempre yung mga kasama natin, siyempre sa galit na ito, natural naman, di ba, na papanagutin. Anong ibig sabihin ng papanagutin yung gobyerno? No? Yung iba gusto nila pag-resignin na yan, di ba? Gusto ko lang linawin yung punto na yan, no? Kasi kumbaga parang alam ninyo, sa totoo lang, seryoso at meron talagang mga grupo na gustong pabagsakin ng gobyerno at sila ang pumalit. Yes. Merong iba na ang gustong ipalit ay yung vice presidente na kurakot din o kaya ay merong itayo na parang transition government, no? Yung mga panawagan ng mga iba-ibang mga grupo. At yan po Military ay junta. opo, at yan ay seryoso po Yan po ay banta talaga. Ako lang po, ang gusto kong sabihin ay para sa akin, bakit hindi ako nananawagan na paalisin yung mga tao sa gobyerno ngayon at mapalitan ng iba? Kasi po ganito, sa aking palagay, yung dahil sa nangyayari ngayon na ang gobyerno ay defensive, merong tayong pagkakataon na mas maitulak yung ibang mga bagay na dapat na mainstitusyonalisa na kung normal ang panahon ay hinding-hindi po papasa. Halimbawa, nakarinig na ba kayo na kahit na kailan dati na ang speaker ay nagsabi na sige, magpasa tayo ng anti-dynasty bill. Ngayon lang po yan. Kasi nga alam nila na galit na ang mga tao at isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang mga baha na yan at mga kurakot na yan ay dahil may dynasty sa mga bayan. 'Di ba? Sila-sila na lang ang namamahala. Dahil magkakapamilya, siyempre magtatakipan, 'di ba? So, meron pong ganon. Ngayon, sa akin po, parang ganito, ang unang kinakatakot ko kasi pagka merong bago na naman dito, nako, tiyak ako, makakalimutan na ng tao yung mga pagpapakulong. Kasi ang utak niya nandun na sa, ang gusto namin si ganito, ang gusto namin si ganitong malagay. Itong ating nasimulan na maganda na posibleng makahuli tayo ng mga malalaking isda. Para sa akin kasi dapat may 5 senador man lang na makulong, may 10 congressmen na makulong. Isipin ninyo at ah, yung mga taga DPWH na mga malalaking isda makulong, 'di ba? Para sa akin, okay na 'yan hanggang bago tayo mag 2028. Bakit? Kasi at least bawas na yung mga salbahe na tatakbo sa eleksyon, 'di ba? Kasi hindi ko naman inaasahan na dahil dito magbabago ng buong buo yung Pilipinas. Hindi naman po eh. Ako hindi rin naniniwala na lahat makukulong na dapat makulong. Pero sapat na sa akin na yung symbol ng 5 senador makulong ulit, no? At talagang mahatulan, malitis at mahatulan, mga congressmen na makulong. Kaya para sa akin, hindi tama at hindi napapanahon yung panawagan na pababain sa pwesto ang mga tao ngayon sa gobyerno. Bahala si Bibing, gusto niya magpalit-palit ng mga kabinete niya, nasa sa kanya yan. Pero sa akin, napakaganda nitong panahon na ang mga tao galit na galit at humihingi ng mga pagbabago at ngayon natin hingin. Halimbawa po ganito. Alam niyo ba po na yung number one na nagbebenta ng mga kontrata sa DPWH ay
congressman, pero party list ang kanyang kinakatawan. Yung construction, sa construction. Pero siya, contractor siya. Una, dahil dyan, kailangan nating makapagpasa po at mareforma yung batas sa party list. Alisin lahat yan. Basta bilyonaryo, dapat wala yan. Kasi ngayon, nababoy na po ang party list system natin eh. Kaya nga tayo, hirap na hirap manalo yung mga totoong merong mga sektor na kinakatawan. Bakit? Kasi natalo na tayo nung may perang party list na tinayo lang para sa sarili nila. Isipin niyo yung Garjola na yun. Paano naging congressman yun ng party list? Bilyonaryo at kontraktor. Di ba? So, sa akin, napakahalaga po na bago matapos ang kaguluhan na ito, na reforma natin ang party list system at ang mananatili lamang dyan ay yung mga tunay na samahan ng mga underprivileged at marginalized katulad ng senior citizens, mga manggagawa, mga kabataan, mga IPs, di ba? Dapat yun po yung una. Yung pangalawang batas ay siyempre tungkol dun sa ano po, sa yung mga siguro kailangan pang magdagdag ng mga anti-corruption measures. At yung sa anti-dynasty na mabawasan man lang no na magkaroon man lang tayo ng batas na nagbabawal sa ilang mga hindi ako naniniwala na mawawala yung dinastiya. Pero kung mabawasan man yan, para sa akin napakalaki pong tagumpay at ngayon yan dapat gawin. Kasi pagka nagkaroon ng panawagan na pababain ng gobyerno, ang lahat ng ito ay mawawala. Pagdating natin sa 2028, ang lalakas na naman yan, yung mga ano na yan, ng mga political dynastic families na yan, sila-sila na naman, no? At alam niyo naman ang Pilipino, pag nabigyan lang ng ayuda, iyan na naman ang iboboto. Kaya para sa akin, yung panawagan sa Atrenta, hindi po kasama yung pagbibitiw sa gobyerno. Sa rally sa Atrenta, ang hinihingi ay pagpapatuloy na mapakulong lahat ng dapat makulong, mahuli lahat, litisin lahat, at yung pagpapasa ng mga ilang bills na mahalaga sa atin. Ako po, ang unang-una sa akin ay yung party list law na mareforma. Sana sa susunod na eleksyon, wala na yung mga ganyang klase ng party list katulad nung Construction Workers of the Philippines na hindi naman talaga ano kundi mga kontraktor. Ano pa? Saka mga milyonaryo. Opo, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo, no? Yun. Tapos yung pong mga party list na sa totoo ang botante ay sa simbahan, galing sa mga iba't ibang reliyon. Dapat hindi po yan party list, hindi po kasi yan Marginalized sector. Oo, hindi siya ang sector. simbahan. Tapos yung pangalawa, yung laging nananalo, yung Siko, nanggaling dito Siko, yung number 1 magnanakaw na congressman, di ba? Ano siya? Party list siya ng Ako Bicol. Siya ang kinatawan ng Ako Bicol. Paano naging party list ang Ako Bicol? Meron ng district representatives ang mga Bicolano. Kaya double representation sila. Para sa akin dapat hindi yang kasama dapat sa party list system. Yung mga lugar-lugar, ako Ilonggo, ako Ilocano, ako Bicol, Anwaray, Amin. Hindi pwede po yan kasi double representation yan. So sa akin, malaking tagumpay na pagkatapos ng kaguluhang ito, may mga nakulong na senador at congressmen, maraming opisyalis ng DPWH at saka mga contractors at naipasa natin yung reforma sa party list law, reforma sa party system natin, yung electoral para mabawasan yung gasto sa kampanya kasi hindi pwedeng ganyang kalaki po ang ginagastos sa mga eleksyon. Talagang mayaman lang ang tatakbo sa eleksyon pagka ganyan. At siyempre, yung anti-dynasty law, kahit na medyo hindi talaga purong-purong anti-dynasty law. Sa akin, masaya na po ako riyan bago mag-2028. Actually, yung pag-aaral ng Ateneo School of Government, meron silang pag-aaral. Ang limang pinakamahirap na lugar sa atin, pinakamataba, fatter, yung fat, sabi nila fat na Fat dynasty. Fat dynasty. Ibig sabihin, talagang yun nga, sabi kanina, di ba na nagtatakipan, kaya yung mga version ng anti-dynasty ay yung hanggang 4th degree of consanguinity, yun yung sinasabi ni Risa.
At saka ewan ko kung version ni Erwin Tulfo yon. Pero yun na nga, no, yung mahalaga yon yung mga issues na pareho kasi itong nag-aaway nating unit team dati ay parehong dinastiya, no? Ah, Tapos Ilocos yung isa, tapos yung isa naman ay Davao. At siguro, sige, 412 na, no? Sabi dito ni Ate Eva, ayaw po ng gulo, kaya parang nakukonsinti na ang pangungurakot. Kaya tama na yun sinasabi ni RC na panagutin, at tingin ko ang maraming tao yan ang hinihintay. Dahil lagi nilang sinasabi, yung taong nagnakaw ng corned beef, nakulong agad. Walang yung process, napakabilis. Pero kapag ang mga mayayaman at nasa posisyon, napakahaba ng due process, no? Yung Napoles, napakatagal bago nagkaroon ng final na conviction. At Sana, ang hindi pa maganda dun sa Napoles ay na-dismiss din na pardon yata o yung mga opo, nakulong. mga Mga senador. opo, Oo, Ang kinulong lang yung isa. opo. oo, Kaya naging katulad niyan, merong mga reaksyon na ang bilis na ikulong o 'di ba yung mga nandun sa Kalapan, Mimaropa. pero Pero siya mga maliliit na isda. Ah, samantalang yung mga iba na ano, ayun, yung isa na absuelto pa ng COMELEC, 'di ba? Tapos may mga iba pang nagsasalita pa doon sa Senado pero alam mo marami na ring violation, 'di ba? Kaya ang hirap ng ano natin ngayon, lagay. gusto ko lang ihabol. Para sa akin magandang balita ito, no. Sa unang pagkakataon, ang budget ng Senado sa DepEd ay 1.044 trillion. Magandang balita yan kasi malinaw na siya yung pinakamalaking budget na meron sa ating para sa 2026, no? Tandaan ninyo na sa konstitusyon natin nakasulat doon na dapat ang pinakamalaking pinagkakagastusan ng gobyerno ay edukasyon. So, Health, health sa and akin education. na magandang Balita. magandang balita yan. Okay. Ang Alam hindi mo, by magandang cam pa, 'di ba? ang ang hindi magandang balita ay napakaliit pa rin ka-Oscar ng budget sa agriculture. At para sa akin, ito yung pinakamalaking problema sa bansa. Tayo ay isang agricultural country. Hindi talaga siniseryoso kahit ng mga senador natin at mga kongresista ang agriculture. Sa akin, Ay, ito yung kaisa-isang landas sa pag-unlad talaga natin. at Dapat saka, buhayin ang agrikultura, dapat kumita ang mga magsasaka. Pero wala. Talagang alam nyo ba na ang kontribusyon ng agriculture ngayon sa ating GDP ay less than 10%. Paano mo sasabing agricultural ka? At ang problema, nandun ang mas marami nating populasyon sa probinsya pa rin sa totoo lang. At saka sila So, yung laging yan po yung nadadaanan ng bagyo, na laging nasasalanta. ay dahil nga po rin, yan. balik tayo sa korupsyon, pinapaboran yung mga importer na nagkukunwa na meron silang simpatiya sa ating mga farmers, pero ang kanilang layunin naman ay negosyo. Dahil pag silang importer, hindi naman farmer, sila ang kumikita regardless kung ano man kayo sa farmers, basta meron tayong ginajustify na may supply ng pagkain. Sila ang Kasi nga po, nagsusupply. yun nga, ang problema ko doon kasi ay kulang na suporta sa mga magsasaka natin. Kailangan Hindi. merong access sa finance ang mga magsasaka natin. Hindi eh. Kaya talagang ang sama ng budget natin sa agriculture. Hindi Dahil lang nga hindi lang pinapaboran, lang. pinapaboran yung mga importer. Opo. Hindi naman actually yung dahil sila rin ang pumipigil dahil may utang na loob doon sa Opo. mga importer na yan. Pangalawa, yun nga, sa dinastiya, maaring yung mga nag import na yan ay nasa may relasyon o kamag-anak
ng ating mga politiko. Kaya Opo. yun ang dahilan. Actually, hindi po naligtas ang ating mga magsasaka, pati po yung national irrigation. Yan, isa pa. Naging ano rin pala siya ng corruption, no? Yung Oo. pagpapagawa ng mga irrigation natin ay nadamay din dyan sa corruption. Tapos, ang ating mga magsasaka, ang kailangan nila ay mga bodega para hindi sila binabarat ng mga middleman na bumibili ng mga palay. Pero infrastructure pa din 'yon, 'di ba? Yung Oo mga tamalig, yung mga yung mga Yung patuyuan post-harvest. patuyuan Post-harvest. kasi doon sa kalsada nagpapatuyo ng mga palay, 'di ba? Nakakaawa yung mga magsasaka. Anyway, sige po at alas 4:18 na. Sabi ng isa dito, kasabihan, lawmakers, lawbreakers, kasi alam nga nila kung paano ikutan ng batas. Totoo yan, Ate Eva. Alam ni Sandali lang, bago tayo magtapos, yung sinabi ni Ka Arce na malaking budget ang sa DepEd. Nais kong bigyan ng pansin at ng kaunting pag-research Kilala. o pagre-research yung tungkol doon sa ating kabataan na may kinalaman din sa DepEd, yung maagang pagtuturo ng values na ikuan muna natin yung ibang aspeto ng edukasyon. Values muna. Katulad ng maraming Japan. developed countries. O siguro tama po yun. Kasi first 7 years ka, Oscar sabi, first 7 years ng mga bata, yan ang formative years ng kanilang pagtingin sa buhay. Kaya dapat hindi muna bibigyan ng maraming mathematics, ng maraming English. Ngayon, ang malungkot ka, Oscar. Ang malungkot yung apo ko, ang pinakamababa niyang grade. Makabayan, makabansa ba yun? Tagalog. Ngayon, kung sasamahan ninyo ako sa dito sa advokasya na ito na para isulong ang ating magandang layunin na ito tungkol sa ating mga schooler, yung mga kinder, grade 1, grade 2. Samahan ninyo ako. Yan ang isa sa isulong natin. At bago man lang tayo mawala sa mundong ito, makita natin na yung ating advokasya ay matupad. Opo. Sige po. Nakikiusap ako sa inyo. Kasama nyo kami dyan. Yan. Yan, Salamat. Sir. Opo. Okay, so meron pa mga parting words? Maraming salamat. Sa mga kasama na magkita-kita po tayo sa linggo. Maaga po yung rally. Kaya hanggang 1:00 lang siguro yung programa Kaya maaga po. Kita-kita tayo 9:00 hanggang 12:00 man lang sa TPN. Ang sa aking may tutulong diyan ay di ang panalangin na sana ay dinggin ng ating pamahalaan at ng ating mga namumuno ang kahilingan ng mga nagrarally. At ano nga po pala, information, hindi lang po ito dito sa Maynila kasi maraming nakaplano na mga rally. Meron pa nga meron ang mga simbahan, sa mga dioceses. At sa Bicol ay 29, hindi 30. Kasi linggo nga yung 30, nilagay nila ng Sabado. So marami pong mga lugar na meron sa Sabado. Bukod sa marami ding lugar sa linggo, hindi lang dito sa Metro Manila. Sige po. So maraming salamat sa mga tagapakinig, tagapanood ng ating Senior Citizens Tips or Time for Information and Public Service. Salamat sa KOSE, sa Miserior, sa suporta nila dito sa ating programa. Mga kasama, ngayon ay November 30, isa sa pinakamahalagang sa mga maggagawa at saka siguro sa atin bilang bansa. Dahil ang ating hero na Andres Bonifacio ay pinagdiriwang natin ng kanyang kaarawan.
At sana yung kanyang diwa ng kabayanihan, ng pagkamakabayan, ay hindi mawala sa ating lahat. Ipakita natin sa November 30 para sa ating pagtutol sa mga katiwalian, sa ating pagsusulong ng transparency, ng pagiging tapat sa gobyerno, no to dynasty, no to corruption, no to no to governance na na makasarili. Yan lamang po at sana subaybayan ninyo tuwing Webes ang ating Senior Citizens Tips. Magandang hapon at patnubayan tayong lahat ng Poong May Kapal. Kita-kita Maraming salamat. Of the air ng Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.